So ayun, magandang araw sa inyo mga ka-travelers. Nais po lang natin na magbigay ng konting kasagutan sa mga kaisipan at katanungan ng ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kapwa travelers. Ito po ay patungkol mga ka-travelers sa atin pong rehistro. Dahil ako ay pumunta na din sa LTO nung nakaraang mga weeks. Dahil ipaparenew ko na ito si Chariot. Dahil January na. Or gusto ko sana before mag-January ay may advance na renewal para hindi tayo magka-penalty. Ngayon, nagtanong po ako doon kasi nagtaka ako bakit napakamahal po nitong ating mga bayarin, lalo ng MBUC. Meron tayong mga ka-chariot dyan sa Rosie Chariot Hub na page po at group dito sa FB na nag-post siya na yung kanya 7,000 plus yung MBUC niya. So, ibig sabihin po niyan matagal bago ma-expire yan mga ka-travelers. At wag po kayo basta-basta magpapaniwala doon sa mga nagko-comment sa section na nabudol or naisahan. Ayan. Alamin niyo po mga ka-travelers yung memo or memorandum ng LTO na inilabas po ng 2023 patungkol po sa mga new registered motorcycle vehicle na 200cc below. So alamin nyo po sa inyong LTO or sa inyong mga kinuhanan ng Rosie Chariot nyo kung bakit gadon. Kung hindi alam ng Rosie Chariot na kinuhanan nyo, punta kayo mismo sa LTO, magtanong po kayo para maiwasan natin yung mga haka-haka, maiwasan din natin yung ating mga pagkakaba. Ayan. So dito nakalagay dito, LTO registration for new motorcycle now valid for 3 years. Yan, ito yung nilabas si Top Gear Philippines. Effective May 15, 2023, the LTO registration of all new motorcycles, including those with 200cc engines and below, will be valid for 3 years. Under the LTO's current guidelines, only two-wheelers with displacements of 201cc and up have the initial 3-year registration. Okay, so yan po, maliwanag yung mga motorcycle. So tayo po, naging kabilang po tayo dyan kasi ang Chariot mga ka-travelers, ito, ang nakalagay po sa ating registration ay private, non-conventional, MC, yan, CN light gas. Yan po, ang nakalagay. So ayan. Kaya dito sa denomination niya, nakalagay po dito ay NC Light, non-conventional light. So napakaganda nga po ng ng denomination natin kay Chariot kasi categorize lang naman po siya sa motorcycle engine, 175 lang siya, pero binigyan tayo ni LTO ng denomination na non-conventional light. Ibig sabihin, hindi kagaya ng mga tricycle talaga kasi yung tricycle lang ay madami silang restriction, daming bawal sa mga highway. Samantalang tayo ay pwede tayo sa mga main road, wag lang sa mga toll, sa skyway, SLEX, NLEX. Yan lang po yung bawal sa atin. Pero sa lahat ng highway sa buong Pilipinas na walang bayad at libre, pwede tayong dumaan. So kahit sa mga bayan ay pwede po tayong dumaan dahil tayo po ay NC light or ibig sabihin non-conventional light vehicle. So yung mga ang nakalagay po sa inyong registration ay 7,000 ay tingnan nyo po, tanong nyo doon bakit 7,000 kasi dito sa akin 6,287 yung total amount paid. Yung MBUC ko ay 4,800. So nung itinanong ko po to, ayan, pakita ko lang sa inyo yung baba. Kita nyo ba yung baba? Against the light. 6,287.18. Ayan. So, ibig sabihin, matagal bago ma-expire. So, okay lang. Hindi magsasabay-sabay yung mga gastusin natin sa taong ito. Kaya po, wag po kayong mag-alala or para kung hindi pa rin po kayo satisfied sa mga information natin, ay payo ko po, pumunta po muna kayo sa LTO. Itanong nyo ng ayos yan kasi para hindi kayo magastusan. Dahil ganun na lang po yung ginawa ko. Bago ako nag-process ng mga kailangan, ang ginawa ko, pumunta muna ako sa LTO. Nagtanong muna ako doon at nag-search sa Google. Tapos ayun, nakita ko na 3 years at saka sinabi nga nung mga nasa LTO na yun nga po ay good for 3 years na.
ang ating Rosy Chariot basta't ito 2023 na irehistro. So good news yan mga ka-travelers. Kaya ayan, maraming salamat uli sa inyo. Sana nakatulong ito para sa atin pong mga kaalaman, sa mga ideya, para sa atin pong mga ka-Rosy Chariot at ka-travelers. Bye bye.